Sama-sama naman po tayong muli para sa isa namang gabi na banal na pag-aaral ng salita ng Diyos para po ito sa ating kaligtasan na po. Muli paalala ng ating Panginoon sa Kristo sa 1:12:48, no? Ang paalala po sa ating lahat sa huling araw, ang sabi natin Panginoon sa Kristo, ang salita ko ang hakatol sa inyo. So connected po sa ating ebanghelyo ngayon, kumusta na ba yung pananampalataya mo? Ito yung buong buo na ba? Sa pananampalataya mo sa simbahan niya, unang-una, no? At dun sa pagsunod sa lahat ng mga aral at utos niya. Dahil dun tayo kakatulan mismo, dun sa mga sinabi niya, sinabi ng mga apostol, at turo ng ating simbahan. No, paalala lang po yan. Sana tuloy-tuloy po at sana buong buo na ang ating pananampalataya. Hindi yung malabo, sabi nga, no? So ngayon, dumako na po tayo sa ating ebanghelyo ngayong araw ng Miyerkules. Tamang hindi po nakapagsimba. Nandito po ang ebanghelyo. Ito po yan kay San Marcos, chapter 8, verse 22 to 26. Mga kapatid, nilayan po natin makinig ang may pandinig. Noong araw na yon, dumating sila sa Betsaida. Dinala kay Jesus ng ilang tao ang isang bulag at ipinamanhik na hipuin ito. Inakay niya ito sa labas ng bayan. Niluran sa mga mata, saka ipinatong kanyang mga kamay. May nakikita ka na bang anuman? Tanong niya. Tumingin ang lalaki at ang wika. Nakakakita po ako ng mga taong lumalakad, ngunit sila'y parang punong kahoy. Muling hinipo ni Jesus ang mga mata ng bulag. Ito'y tumingin mabuti. Nanumbalik ang kanyang paningin at malinaw na niyang nakita ang lahat. Sinabi sa kanya ni Jesus, umuwi ka na, huwag ka nang dumaan sa bayan. Mga kapatid, ito po mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Yan po, no? Konti pagninilay lamang po bago po tayo dumako sa ating topic ngayon ni Brother Romel, no? Naalala ko ito nung nababasa natin to, nung pinakikinggan ko yung homily ni Father, naalala ko um, itong talatang ito nung may nag-ano rito na isang Katoliko. Tapos nagtanong dito, isang Katoliko daw siya, nagtanong dito at bakit daw sinabi ni Father Darwin, uh, bakit daw kung wala si Mama Mary orphan ng iglesia. No? Naalala ko tuloy yun. So ibig sabihin, nung tinanong namin siya, Katoliko siya, at sabi niya Katoliko daw siya. So makikita mo na malabo yung ano pa niya, no? Malabo pa yung foundation niya doon sa pananampalataya niya sa kanya mismo simbahang inaaniban sa Catholic Church. Kasi makikita mo kapag ikaw ay talagang nandun na, malalim na yung faith mo, at alam mo totoo ang simbahang inaaniban mo na at yung pag-aaral mo ganun nakalalim, kailanman hindi mo i-questionin ang mga sinasabi ng makaparehan. Pero ito nagtanong at duda ng duda at nakipagtalakayan pa. Katoliko ito pero sa mga aral ng Katoliko, ayaw na niya maniwala. Ang ibig sabihin nun, ang kasiguraduhan natin nun, nai-scam na siya sa mga narinig niyang mga iba't ibang sekta. Alam mo nun, si Brother Eli din ang narinig no, kaya ibang mga pastor din. So ganun kalabo yung ano niya, no? Ganun kalabo yung yung pananampalataya niya pagdating sa aspeto ng sa turo ng simbahan dahil wala siyang alam. Question dito, question doon, bakit daw ganun, bakit ganun? Dito sa Ebanghelyo, bakit ko nasabi yun? Dito sa Ebanghelyo, pansinin nyo, no? Nagpagaling ang ating Panginoon Kristo ng bulag pero may proseso siya. Hindi agad-agad lumiwanag ang kanyang paningin. Pero umpisa natin doon sa Bethsaida. Dumating sila sa Bethsaida. Alam niyo po yung Bethsaida, kung maalala niyo,
Nandito po yung mga, dito po talaga halos nanggaling yung mga apostoles ng ating Panginoon Kristo bago sila nakarating sa Capernaum. So, ibig sabihin, kabisado na nila yung lugar na yon. At ang lugar na yon, doon siya maraming ginawang himala ang ating Panginoon Kristo. Kaya lang, kung naalala nyo, yun din ay parang sinumpa, no, ng ating ito rin ay parang sinumpa ng ating Panginoon Kristo. Di ba sabi, kawawa kayo Corazin, kawawa kayo Bethsaida. Pinanggit niya yung Bethsaida. So ito sikat na lugar kasi to. At nang dinala, tingnan niyo po yung dito sa Ebanghelyo, nang dinala nila yung bulag, ang sabi dito, sabi, inakay niya ito sa labas ng bayan. So bakit nasa Bethsaida siya? Itong bulag na to na dapat panggalingin niya. Eh ba inilabas niya sa Bethsaida, inilabas niya sa bayan. So marahil dito, dahil sa sobrang kakilala na yun, crowded na. Kaya tingnan mo, ang mga nagpapagaling, kagaya ni Father Darwin, no, talagang inaano sa private place. Bakit? Para magkaroon sila ng talk ng one-on-one. Privacy ba? So ngayon, nung kausapin na ng ating Panginoon sa Kristo itong bulag na to, anong ginawa niya? Una, niluran niya yung kanyang laway actually dun sa mata niya. Pero may mapapansin kayo sa unang pagkakataon. Sabi rito, may nakikita ka na ba? Ang sabi ng bulag, nakakita po ako ng mga taong lumalakad, ngunit sila'y parang punong kahoy. So, anong ginawa ng ating Panginoon sa Kristo? Inulit niya yun. Pagka-ulit niya rito, sabi niya muling hinipon ni Jesus ang mata ng bulag. Ito'y tumingin mabuti. Nanumbalik ang kanyang paningin. Luminaw. So in other words, dito makikita po, may proseso ang paggaling. No? It's a healing. But there is a process. May proseso po yung pagpapagaling ng ating Panginoon sa Kristo. Ito po ay, alam niyo po ba na ito po ay sumisimbolo dito sa Ebanghelyo kahapon. Dalawa ang gustong pagalingin dito sa yung malabong mata, no? Hindi lang po ito literally malabo mata, pati yung mga disipulo niya. Kahapon ko naalala nyo, nagtatanong sila sa ating Panginoon Kristo, isa lang ang isda. Kasama nila si Jesus, pero nagdududa sila, natatakot pa rin. Ano sabi ni Jesus kahapon? Ang sabi rito, wala na ba kayong mata? Sabi niya, hindi pa ba kayo nakakabatid, nakakaunawa? Bakit? Kasi po kahapon, paalala po, yung kahapon na yon, before sila umalis dun sa isang lugar, nagpaano pa siya, nagpakain siya ng 4,000. Nagpakain siya ng 5,000 sa ilang pirasong isda. In other words, the miracle is there. Nandun na nakita nila, pero nung mangyari na naman ang sitwasyon na yon, lumabo na naman ang faith nila. Nagduda na naman sila. Naku, wala na naman tayong makain. Ilang isda na lang to. And that's exactly yung symbolizes dito sa bulag, dito sa ating ebanghelyo. Malabo, binuksan niya, hinipo niya, malabo pa rin, no? Walang paningin, lumabo, malabo pa rin. Pero later on, pangalawa, pansinin niyo, lumiwanag na ang kanyang paningin. Ganyan din po yung nangyari sa mga apostoles. Una, nalalabuan pa sila, no? Medyo duda pa hanggang sa ipinako sa krus ng ating Panginoon Kristo. Pansinin nyo, talaga nagsialisan sila. So there is something wrong there. May blurred pa, no? Saan ba sila talagang yung paningin nila at yung pananampalataya lumakas nung nag-resurrect na si Jesus? Nung nag-resurrect si Jesus at ayun na, tumapang na sila, buo na yung pananampalataya. Nung sa araw ng Pentecoste, lumapag ang banal na Espiritu, ginabayan na sila. Nakumpleto ang paningin nila. Nakumpleto pananampalataya. Ganon din po tayo ngayon. Malabo dati ang pananampalataya pa natin. No? Nakakakinig tayo, yes, pero parang blurred pa rin. Kaya nitong bulag, blurred eh. Sabi niya, parang mga kahoy na lumalakad lang. So yung pananampalataya natin before, ganun din. Nakikinig tayo sa misa pero wala lang. Walang pagbabago,
walang karunungan, walang kaalaman sa tunay na turo na simbahan. Although nandun na yung ebanghelyo, pero hindi tayo nagfo-focus. That means malabo pa rin ang faith natin. Saan lumakas ngayon ang pananampalataya natin? Salamat sa Diyos, binigay nitong punto per punto. Ginamit si Father Darwin, si Father Jando, ginamit yung mga tao, no? Ginamit kami rito para lahat po tayo magliwanag pagdating sa pananampalataya. So paalala ng ebanghelyo po ngayon. Kung tayo po ngayon ay talagang ito na full na, no? Buong-buo na ang faith natin. Buong-buo na ang paningin natin. Maliwanag na para sa atin ang turo ng simbahan. Sana po ma-share po natin sa iba ito. Huwag tayong mananatili doon sa blurred. Tayong mananatili doon sa nangyari doon sa bulag na sandali, malabo pa rin po. Nakikita ko mga parang punong kahoy. Dapat hindi tayo doon. Diretso lang po, dire-diretso. At sana buong-buo na talaga. At ma-share natin sa iba. Para yung mga malalabo pa ang mga pananampalataya, mga taong kaibigan natin, kapamilya natin, ay lumiwanag din na kagaya natin patungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Nila po, naway gabayan tayo ng Banal na Espiritu ngayong gabi ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando, and God bless sa yung topic ngayon, Brother Romel Palma. Bro Jando. Okay, ito na ibigay kay Brother Romel Palma para sa kanyang topic. Brother Romel. Alright, yan. Maraming salamat at sa pagkakataon ito po na atin pong tatalakayin itong issue ni Edwin Canonigo sa Iglesia Katolika. Sa aral ni Kristo na nakasulat po sa Biblia, sapagkat sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo na mababasa sa Matthew Kapitulo 6, versikulo 9 hanggang 10, ito po ang sinabi ni Kristo. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Right, ayan. Isang pinagpalang umaga, hapon, tanghali at gabi sa inyong lahat mga kapatid at mga kaibigan. At sa pagkakataong ito po, no, atin pong bibigyang pansin, no, atin pong sasagutin itong akusasyon o claim naman ni Edwin Canonigo, mga kapatid at mga kaibigan, sa kanya mismong sinabi na bawal daw, no, na tawaging Holy Father ang Santo Papa. Ano nga ba, mga kapatid at mga kaibigan, ang magiging basihan ni Edwin Canonigo sa kanya mismong pahayag, no, patungkol po sa bagay na ito? Ito nga po ba ay angkop sa katotohanan o ito nga ba ay dahil lamang sa maling akala ng ating pong kaibigan sa ibang sekta ng pananampalataya? So atin pong iisa-isahin yung kanya mismong mga pinagsasabi dito. Pakinggan muna natin si Edwin Canonigo, mga kapatid. Mga kaibigan, mga kapatid, sana po gumising na po tayo. Sapagkat ang pagtawag sa isang religious leader na Holy Father, ito po ay salungat sa aral ni Kristo na Ayan, so gumising na daw po tayo, mga kapatid, sapagkat daw ang pagtawag daw, no, na Holy Father ay salungat daw ito, mga kapatid, mga kaibigan, sa turo daw ng Panginoong Hesukristo. So ano kaya ang sinasabi niya na salungat, no, sa turo ng Panginoong Hesukristo? kasulat po sa Biblia, sapagkat sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo na mababasa sa Matthew Kapitulo 6, versikulo 9 hanggang 10, ito po ang sinabi ni Kristo. Ito, salungat daw dahil ang Panginoong Jesucristo ay nagturo ng Our Father, kasi yung sinight niya po, mga kapatid, yung Matthew 6 ay 9 hanggang sa to the following verses, yun po ay tumutukoy sa panalangin po ng Our Father o Ama namin. So ano yung contradiction dito in regard to addressing the Pope as Holy Father? Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. At tama yung pagka-cite niyo, mga kapatid, ng talata na Our Father. Sana pinapanalangin din po nila ito, yung Our Father.
And sana, no, hindi po ito mini-misquote, no, or ginagawa po mga kapatid na panakip sa kanila pong maling pagkakaunawa sa context ng Biblia. Ginamit ang Matthew chapter 6, no, na pagturo ng Panginoong Jesucristo sa panalangin Our Father para daw sabihin, mga kapatid, na narinig po natin siya, ito daw ay kontra sa turo ng Panginoong Hesus, ang pagtawag daw na Holy Father sa ating sa ating daw na Santo Papa. Kasi ang ating pong mga Pope, tinatawag po natin silang Holy Father. Ayon po dito kay Edwin Canonigo, ayaw niya itong tawaging Holy Father. Alam nga naman na, mga kapatid, na tawagin po natin yung Santo Papa na Holy Mother, ay hindi naman po yun karapat-dapat, no? Napaka informal at napaka-illogical po yung ganyang klaseng reasoning. Tawagin na hindi pwedeng tawaging Holy Father. So tatawagin nating Holy Mother? Bakit? Babae ba ang Santo Papa? Sinabi rin ito ng ating Panginoong Jesucristo sa harap ng mga religious leaders sa Jerusalem na mababasa po sa Matthew Kapitulo 23, versikulo 9. Ito. Ito na yung pinaka-center of the issue, mga kapatid. Yung Matthew 23, versikulo 9. Pakinggan natin kung paano niya po ito i-deliver. Sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo na huwag kayong tatawag na kahit sino man dito sa lupa na Holy Father. Ayan, no? Napakinggan niyo po, mga kapatid, sabi ni Edwin Canonigo, sinabi daw ng Panginoong Jesucristo na huwag kayong tatawag dito sa lupa na Holy Father. Pakinggan niyo mabuti, mga kapatid. I-take note niyo po yung sinabi niya. Huwag daw kayong tatawag dito sa lupa ng Holy Father. Tingnan po natin kung ang ginagamit po ba na talata ay ginagawa po bang exaggerated? Ini-exaggerate po ba yung pagka-deliver dito? Tingnan natin mamaya yung context ng Matthew chapter 23 verse 9. Kung nandoon po ba yung sinabi ng Panginoong Hesus daw na huwag kayong tatawag dito sa lupa ng Holy Father. O Father. Holy Father daw, O Father. Okay? Sinabi daw ng Panginoong Jesucristo na huwag kayong tatawag dito sa lupa ng Holy Father, O Father. Pero mga kapatid, no? Atin pong nakita dito ngayon na talagang exaggerated po ang paggamit ng talata sa Biblia. Meron na siyang dinagdag sa sinabi o sa sinalita mismo ng Panginoong Jesucristo. So, ayan, malinaw po, mga kapatid, na dito ay nagpapakita ng malaking panliligaw po ito na ginagamit or ginagawa po sa social media. Sapagkat may iisa lang po tayong Ama na nandoon sa langit. Tama yung context na meron tayong iisang Ama na nandoon sa langit. Pero, dyan mismo sa talatang yan, mga kapatid, kung babasahin po natin yung Mateo 23:9, sa konteksto mismo nito ng Mateo 23:9, tingnan po natin, mga kapatid, tumutugma nga ba, no? Tumutugma nga ba ang kanya mismong sinasabi, na wag daw tatawag ng Holy Father dito sa lupa, no? Pero wala po sa context ng Biblia ang kanya pong sinabi. Bakit po ito? Atin pong basahin mismo dito sa ating Biblia ang kanya mismong sinabi, kung ito ba ay angkop sa katotohanan o base lamang sa kanyang sariling imahinasyon. Ito, Mateo 23:9, ganito ang sinasabi. Huwag ninyong tawaging Ama, Ama, ang sino mang tao sa lupa. O sa wikang English po, tingnan natin kung may Holy Father na binabanggit po dito, Okay, tingnan natin, Call no one on earth your Father. Yan. Wala pong Holy Father. Sabi niya, pakinggan po natin mabuti yung sinabi po dito ni Edwin Canonigo, mga kapatid at mga kaibigan, kung tumutugma nga ba sa realidad ang kanyang pinagsasabi. At sinabi rin ito ng ating Panginoong Jesucristo sa harap ng mga religious leaders sa Jerusalem na mababasa po sa Matthew Kapitulo 23, versikulo 9. Sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo. Yan,
Sinabi daw ito ng ating Panginoong Hesukristo. Paano ang pagkasabi ng Panginoong Hesukristo ayon kay Edwin Canonigo? Pakinggan natin ito. Na huwag kayong tatawag na kahit sino man dito sa lupa na Holy Father of... Yan, huwag kayong tatawag ng kahit na sino man dito sa lupa na Holy Father, na Holy Father, na Holy Father, na huli ka tuloy. Ayan o, nahuli ka tuloy. Nahuling-huli ka na exaggerated ang pagka-deliver yan ng talata. O, paano yan? Dahil wala pala yon sa talata na ginagamit mo lang ang iyong bunganga, pero wala naman pala doon sa konteksto. Kasi ang nababasa natin ay ganito, call no one on earth your father. You have but one Father in heaven. Ito. In the context of this Matthew chapter 23 verse 9, this is not regard to calling father as your spiritual father or even though your biological father here on earth, mga kapatid. Ang sinasabi diyan, no? Huwag kang magmalaki sa iyong sarili, no? At isa pa, yung context yan, no? You have but one Father in heaven. Yung tinutukoy ay Diyos. Meron naman talaga tayong iisang Diyos lamang. Hindi naman natin tinatawag na Diyos ang kahit na sino man ditong tao sa lupa. No? Kasi sa sinabi niya po kanina, sa Matthew chapter 6, verse 9 to the following verses, no? Itinuro ng Panginoong Hesukristo ang panalangin, Our Father. Sino yung Father? Hindi ba yung Father ay God? So, you have but one Father, but you have but one God in heaven. No? So, hindi po natin ginagawa na Diyos ang Santo Papa. Never po natin na binibilang as God ang Santo Papa, mga kapatid, mga kaibigan, as the context of those Protestant that have the objection sa atin pong paniniwala, sa atin pong pananampalataya. Yan po yung malinaw dito, mga kapatid. Ayan, tapusin natin yung kanyang sinabi. Father, sapagkat may iisa lang po tayong Ama na nandoon sa langit. Sana po mga kaibigan, gumising na kayo at mamulat na sa katotohanan sapagkat ang katotohanan ay maghahatid sa atin sa tunay na kalayaan. At ayan, sana talaga ay gumising na itong ating kaibigan sa kanya mismong maling pagkakagamit sa talata ng Biblia. Tapos, sana ay magising na po ang lahat na wag pong i-exaggerate ang nilalaman ng Biblia. Sabi ni Edwin Canonigo, mga kapatid, malinaw, sabi niya sinabi ganito, rin ito ng ating Panginoong Hesukristo sa harap ng mga religious leaders sa Jerusalem na mababasa po sa Matthew, Kapitulo 23, versikulo 9. Ano daw yung sinabi ng Panginoong Hesukristo sa harap daw ng mga ng mga Hudyo? Sinabi po ng ating Panginoong Hesukristo na huwag kayong tatawag na kahit sino man dito sa lupa na Holy Father. Yan o, huwag daw tatawag ng kahit na sino man dito sa lupa na Holy Father. Nahuli ka tuloy dahil wala pang na Holy Father. Ayan o, malinaw po mga kapatid. Sa context ng Biblia na kanyang ginagamit, no, ay malayong malayo po, mga kapatid at mga kaibigan, sa reality o sa realidad, no? Kasi ito po, no, pag-usapan natin ito, ang patungkol sa is calling the Pope Holy Father wrong. Mali nga ba na tawagin po nating na Holy Father ang Santo Papa? So sa presentation ito, mga kapatid, I hope na mag-take note po tayo at maka-learn po tayo sa pagkakataong ito. Now, itong pagtawag po natin na Holy Father sa Santo Papa, titles of respect in religious context. Ano? Title po yan ng respect. Meron po sa Christianity, Judaism at Buddhism. So many religious use a specific title to show respect. Sa mga katulad po ng ating kaibigan na si Edwin Canonigo, alam naman po natin ang sinasabi dito, ang mayroong respeto ay ginagawa ito. Pero ang mga walang respeto, naku, kayo na po bahala dyan, mga kapatid. This title often reflect a leader's rule or spiritual significance. So kapag yan ay ina-address, no, sa isang tao, ibig sabihin meron niyang katungkulan, no, sa
simbahan. No? Leaders' role or spiritual significance, understanding these customs can foster being dialogue. Sa Christianity po mga kapatid, no, sign of respect, no, tinatawag na yung mga Protestant, tinatawag silang pastor. Alam niyo po mga kapatid, ang mga pare po natin ay mga pastor din po yan. No? They are the pastor of their parishes. Ayan. Then, aside from their address as a pastor, they are also addressed as father. No? Spiritual father po mga kapatid. Kasi hindi naman po sila biological father. Rather, they were spiritual father. Diyan po ay a sign of respect. At hindi po ito ikinocontradict ang Matthew chapter 23 verse 9. Kasi malabo yung konteksto po ng pagkakaunawa ng ating kapatid. Kaya nga, tama yung sinabi din ni San Pedro, no? Sa sulat ni Saint Paul, no? Sabi ni San Pedro, marami talaga ang mga hindi nakaunawa ng husto, no? Sa mga isinulat ni San Pablo. Gamit ng gamit. In the same manner po mga kapatid, yung Biblia napakadelikado kapag ginagamit without the guidance of the Holy Spirit. Yan. Noong Webes ay tinalakay ni Reverend Father Vicente Itik Janco at ni Reverend Father Jairil yung napakagandang topiko regarding the guidance of the church in reading the Bible. Bakit kailangan ng guidance ng simbahan sa pagbabasa ng Biblia? Kasi kapag walang guidance, nako delikado. Kita nyo mga kapatid, no, walang guidance, nagbasa ng Matthew 23 verse 9, they gave his own conclusion, at nag-cite pa ng Matthew chapter 6 verse 9 to the following verses, the prayer of our Father ay kinonect pa sa pagtatawag po natin ng Holy Father or Pope or Papa or Father po sa ating mga kaparian. Pero, in reality pala, hindi naman po masama na tawagin nating Father ang mga kaparian, Holy Pope ang Santo Papa, because this is, no, a sign of respect in a religious context. Kung hindi siya religious mga kapatid, hindi religyoso ng isang tao, walang religious context, ibig sabihin, kapag nagsabi siya na masama, tawaging Father ang isang ang Santo Papa, alam naman po natin na ibig sabihin wala po siyang religious context. Walang respeto. Ayan. So sa Judaism naman po, sa konteksto ng Judaism, ay yung respeto nila sa kanila pong spiritual leader ay rabbi. While in the Buddhism, Rinpoche. Ayan. So yun po yung mga religious context na title sa pag-address, no, bilang pagkakaroon po ng respeto sa isang tao. Ayan. Biblical references to holiness. The Bible frequently associates holiness with God alone. Some argue that applying Holy Father to a human contradicts this. Others see as honorific. Yan. Ito, tingnan natin mga kapatid. Yung God holiness ay ganito. Sa Isaiah 6:7, Scripture emphasizes God's unique holiness. Yung Isaiah 6:3, Holy, holy, holy is the Lord Almighty. Ito naman po, hindi po kasi nakastick lang po tayo sa isang anggulo o sa isang aspeto. Meron namang human holiness po mga kapatid. Believers are called to be holy as God is holy. This holiness is derived, not inherent. So kapag tinawag po natin Holy Father ang Santo Papa, meaning to say mga kapatid, ay nirerespeto natin siya as the spiritual leader of the church that Christ entrusted, no, to his shepherd. Okay? The first shepherd of the church that God built was Saint Peter. Basahan din po natin sa Gospel of John, mga kapatid, na sa kanya pinagkatiwala ng Panginoong Jesucristo ang flock, no? Feed my sheep, sabi ng Panginoong Jesucristo. 3 times po na sinabi niya yon. Pakanin mo ang aking mga tupa. That's the implication of being, no,
the shepherd of the Church of Christ. Now, historical evolution of Holy Father. Okay. The title Holy Father emerged gradually over centuries. Initially, it was applied to various bishops. Eventually, it became exclusive to the Pope. Okay? So ito po, no, merong historical evolution, no, na nangyari po sa pagtatawag po ng Holy Father. Before, it was applied sa mga obispo, ina-address sa mga obispo. But then, kalaunan po mga kapatid, ito'y naging exclusive na lamang sa Santo Papa. Early use applied to various bishop. Sa Middle Ages po mga kapatid, is increasingly associated with the Pope. In the modern era ngayon, exclusively for the Pope. So to address, no, sa authority na ipinagkatiwala po kay San Pedro at naipasa ito ni San Pedro sa kanyang kahalili hanggang sa yung kahalili in the present po mga kapatid ay si Pope Francis. Yan. The Pope's role as spiritual leader. Ano nga ba yung role, no, ng Santo Papa? Bakit ba tinatawag natin na Holy Father siya? Ano nga ba yung kanyang role? Catholics view the Pope as the successor of Saint Peter. They see him as a visible sign of unity. He is a guide in faith and morals. So, tama po ito na tinitingnan talaga nating mga Katoliko na ang Santo Papa po natin ay successor, kahalili po, no? Naging una dito si San Pedro hanggang sa napunta sa present Pope natin na sa Pope Francis. Visible sign, ibig sabihin, symbol of unity for Catholics worldwide. So kaya nga meron tayong tinatawag na pagpapasa ilalim sa shepherd, no, na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin, in which ito po yung ating Santo Papa. Guide in faith provides teaching on doctrine and morality. So yung ating Santo Papa din po mga kapatid, Holy Father natin, so ito ay nagiging guide din po sa ating pananampalataya. Okay? Next, the theological arguments against the title. Bakit against the title? Kasi yun na nga po, marami ang hindi po accept, no? Hindi po nilatanggap ang pagtawag natin na Holy Father sa Pope. Some Christians objects to the title Holy Father for the Pope. They feel it gives undue honor to a human. This diminishes God's exclusive holiness. Palagay kasi nila kapag tinawag nating Holy Father ang Santo Papa ay dinodiyos na, no, na kumbaga ginagawang substitute ng Diyos, pero mali po 'yon. Yan, undue honor daw, no, elevates the human above others. Hindi po ganoon, no, kasi ang ating pong Santo Papa, meron po siyang title na Servo Servorum. Ibig sabihin siya po yung servant of all servants. Yan, servants of all servants. The message God down, yun, attributing holiness only to God. So, hindi naman po ginagawang ganoon ng simbahan. Scriptural basis, concept about biblical warrant. Yan, no? Yung ginamit nga na Matthew chapter 23 verse 9. So, yun po ay misconception po mga kapatid. Maling paggamit ng talata. Perspective from the different Christian denominations. Different denominations have diverse view in papal authority. So marami talaga ng pagkakaiba ng pananaw ng mga iba't ibang mga denominations with regard to address the papal authority. Yun po yung sinasabi natin kanina, yung Pope yung mayroon po siyang papal authority. Yan. Some rejects the Pope leadership entirely. Merong mga totally hindi talaga nagsasubmit, no, ng authority sa Santo Papa. Others acknowledge him as respected figure. Ang iba naman ay nire-respeto siya, no, na siya ay pinagkatiwalaan talaga ng katungkulan. Ganito po yun, no? View Pope as spiritual leader sa Catholic. Ang Orthodox naman po, nire-respeto, but doesn't recognize authority.
meron silang respeto sa Santo Papa, pero hindi po sila nag-submit, no, sa authority of the Pope. And ito na po, pinakamalinaw dito, Protestant. Various often rejects authority. Hindi na po tayo magtataka bakit nire-reject ng mga Protestante ang authority na ibinigay po ng Panginoong Jesucristo sa Santo Papa. Dahil nga, Protestant. Kaya nga napoprotesta dahil hindi po sila sang-ayon. Okay? Addressing common misconceptions. So, dapat talaga i-address yung mga misconception po para mas lalo nating maunawaan na yung mga maling pagkakaunawa po sa like citing the verse Matthew chapter 23 verse 9 na hindi pwedeng tawaging Father o Holy Father yung Santo Papa. Misconception po 'yon. Ayan, no? Many misunderstand the intent behind the title Holy Father. Marami talaga yung hindi nakakaunawa dito, mga kapatid, no, sa kahulugan kung bakit tinatawag na Holy Father ang Santo Papa. It doesn't imply the Pope is divine. Ito po yung pinakamalinaw. Kapag tinawag po natin na Holy Father ang Santo Papa, hindi po ito nangangahulugan na ang Santo Papa ay Diyos na. Maling konsepto po yun. Ang dapat po natin maunawaan dito, it acknowledges His sacred rule within the Church. So, tayo ay nare-recognize lang natin, ina-acknowledge po natin, mga kapatid, ang rule, no, ng Santo Papa sa simbahan. Okay, take note again. Pag sinasabi po natin na Holy Father ang Pope, ibig sabihin, hindi po siya divine, hindi po siya Diyos. Okay? The Pope is not considered God. Ito yung pinakamalinaw talaga na katotohanan dito. Never po na ikinukonsidera na Diyos ang Santo Papa. Kung sabihin man po ni Edwin Canonigo na ikinukonsidera natin, siya lang po yun. Pero sa atin po, never. Okay? Sacred rule. No? Merong sacred role kasi yung Pope, yung Holy Father. So, ibig sabihin, kailangan po natin i-acknowledge ang kanyang spiritual leadership. As a leader na pinagbigyan po ng opportunity ng ating Panginoong Jesucristo to shepherd the sheep. Symbolic title, term respect and reverence. So, ibig sabihin yun ay pagpapakita lamang ng paggalang, no? Reverence, respects and reverence. Respeto at paggalang po, no? Sa binagyan ng pagkakataon or chance ng ating Panginoong Jesucristo to shepherd His sheep. Now, promoting respectful dialogue, understanding the diverse viewpoint is crucial. Respectful dialogue fosters mutual understanding, open communication promotes tolerance and appreciation. But then, somehow, ito yung nangyayari talaga, katulad po ni Edwin Canonigo, hindi naman po siya nakikinig sa tamang katuruan. Therefore, tuligsa sa ating Iglesia Katolika. Kaya nandito naman po tayo, mga kapatid, para sagot dan sa mga tuligsa nila. Okay? First, listen actively. Alala ko tuloy yung aking pong on the spot na pagbigay ng pagbabahagi po sa mga kapatid natin sa ibang bansa. Ito yung yung naibigay ko po na kinakailangan nating gawin kapag merong mga ibang sekta ng pananampalataya, like pastors na mangaral sa atin. Listen actively. No? Pay attention to different viewpoints. And then, number 2, show respect. Acknowledge the validity of other beliefs. Ang problema po, mga kapatid, kapag hindi nag-show respect, katulad po ni Edwin Canonigo, he doesn't show respect kasi sabi niya, mali talaga na tawaging Holy Father ang Santo Papa at ginamit niya pa yung Matthew chapter 23 verse 9 at sinabi pa daw ng Panginoong Jesucristo na itinuro daw mismo ng Panginoong Jesucristo na bawal daw o hindi daw dapat na tawaging Holy Father ang sino man dito sa lupa. Pero wala pong nakasulat na ganon. Third, para i-promote po natin yung respectful dialogue ay seek understanding. So learn about different perspectives. Seek understanding. So, dapat talaga inuunawa, no? Hindi po binubunganga. Kasi kapag inuunawa po natin, we learn about different perspectives. So, natututo po tayo, mga kapatid, sa iba't ibang mga perspektibo ng mga tao. Okay? Now, appreciating diverse views. Ito po, the debate over Holy Father highlights diverse theological viewpoints.
respecting these differences is important. So dapat talaga no, maunawaan natin na meron talaga tayong pagkakaiba-iba, no? Understanding promotes tolerance and unity. Viewpoints ng Catholics po meron siyang 1.3 billion na tawag dito na naniniwala po no dito sa paniwala na ang Santo Papa ay Holy Father at hindi ito masama. Okay? Some other Christian denominations 40,000 and then yung iba naman no viewpoints on the Pope. So ito po mga kapatid, mga kaibigan. I hope na ang atin pong pananaw no sa atin pong pananampalatayang Katoliko, kapag meron pong naninira dito o tinitira ito, ay wag po nating hahayaan na ito po ay mauwi na lang sa isang pagdududa. Ang gawin po natin, mag-research din po tayo, aralin natin mabuti ang ating pananampalataya para itong mga nakikita po natin sa social media na sinisiraan po tayo, ay masasagot natin ito. Alalahanin po natin mga kapatid, the message na katiwala po sa una po no, sa mga unang nakabasa nito, of course no, sa sulat po ni San Pedro. Ano daw yung sabi niya? Basahin po natin sa Biblia no, ng New American Bible Revised Edition. Ito po mga kapatid. But sanctify Christ as Lord in your hearts. Pagpakabanalin natin si Kristo, nating Panginoon sa ating mga puso. Always be ready to give an explanation to anyone who asks you for a reason for your hope. So dapat laging handa po tayo, but do it with gentleness and reverence, na may paggalang, no? Respeto. Okay? May paggalang at respeto. Keeping your conscience clear so that when you are maligned, those who defame your good conduct in Christ may themselves be put to shame. So, palagi po nating naririnig yan kay Father Darwin that in defending our Catholic faith, we should to defend our faith no, with the humble heart. Yun yung palagi sinasabi sa atin ni Father Darwin, mga kapatid. Kaya yun po, kailangan po natin na sagutin ang mga dapat sagutin at wag nating hahayaan na umere lang ng umere o i-upload ng i-upload, paramihan ng paramihan ang pagpapanood sa mga maling konsepto po, no? Lalo't lalo na ang tinitira po ang Iglesia Katolika. Sinasabi din po sa Catechism of the Catholic Church natin, mga kapatid, that we should to defend our faith by word and deed. In Catechism of the Catholic Church 1285. So I hope, mga kapatid, na patuloy po natin na pagtulong-tulungan na maunawaan at madepensahan ang nag-iisang simbahan, tatag ng Panginoong Hesukristo. Okay. Yun na siguro. Bilang nawala si Padre Romel. Okay. So, proceed na po tayo. Pero bago muna natin ibigay sa tanungan portion, meron akong natanggap pala ng message from WhatsApp na ito ay kasamahan ni Dominador Perater nung Father God's Universal Brotherhood Spiritual and Scientific Unity Incorporated, no? May sinabi siya dito na ang tinuod lang si Mr. Perater ni Gunit nga siya miyembro sa among kapunungan nga ang tinuod nga title The Father GUB Spiritual and Scientific Unity Incorporated, pero wala gyud siya nagtuon sa among mga pagtulunan. Ang among pundok dili usa ka religion, pero kung gusto ka masayod sa among kapunungan, mahimo kang magig-contact namo. So dito may nagsasabi dito na si Dominador Perater ay walang nalalaman sa kanilang doktrina at lang. And then
Yung kanila daw ang grupo, hindi daw yun religion, hindi relihiyon. Mas maganda may ating anuhin si Dominador dito kung totoo ba na hindi sila relihiyon. Kasi kung hindi sila relihiyon, hindi rehistrado. Kung sila ay rehistrado, saang kategory? Business, residence, o religious organization. Kasi kung sila ay narehistro as religious organization, then relihiyon. Okay. Then, sabi niya dito, meron pa siyang sinabi dito na, good evening, Brother Jando. Bisaya siya, Tagalogin ko lang, ano? Brother Jando, daghan ang nagdaot sa Iglesia Romano Katolika. Kung sa may ilang wala mo oyunan sa Iglesia Katolika, mahimo pa nila, bara nilang padakon or pasubrahan ng pagdaot. So, marami doon naninira sa Iglesia Katolika. Ano ba ang hindi nila nagustuhan sa Iglesia Katolika? Ang sagot natin dyan, ang kanilang hindi nagustuhan yung mga ebidensyang ang Iglesia Katolika nga, ang tunay na iglesyang tinatag ng Panginoong Hesukristo. Actually, malaki rin ang pagtutol ni Dominador Perater doon. Ewan ko lang dito sa nag-chat sa akin. Then, ano pa sabi niya rito, no? Isa-isahin ko yung mga ano niya. Sa ato pa, adunay mga pagdaot tungod kay wala sila katugkad kung unsay kamatuoran. So ang mga pandaot nila sa Iglesia Katolika dili mo'y basihan sa kamatuoran. Okay, may mga naninira daw dahil di nila alam ang katotohanan. Pero hindi porket sinisiraan kayo, ibig sabihin kayo ng totoo. Halimbawa, may mga pagkakataon na sinisiraan ng INC ni Manalo ng mga Seventh-day Adventist. But it doesn't follow na tunay na ang iglesia ang tatag ni Manalo. Mali yun. Mali ha? Meron di ba kakataon na ang Seventh-day Adventist sinisiraan ng mga born again? Bakit? Ang Seventh-day Adventist kasi nagtuturo ng kautusan, samantalang sa born again, inla ng kautusan, di na kailangan ng kautusan. Oh. So doon, naninirang born again sa kanila. But it doesn't follow na tunay na iglesia na rin ang Seventh-day Adventist. So hindi batayan ng paninira para sabihin tunay na iglesia yung sinisiraan. Ang Katoliko, bakit tunay? Isa lang naman ang dahilan. Dahil si Jesus Christ ang founder nito. Wala nang iba. Sabi pa niya dito is, sa magyapon brad sa imong nahisgot sa inyong paglali si Dominador Perater nga nag-ingon ka nga naay mga negatibo nga komento nga gibato sa among pundok nga the Father God's Universal Brotherhood Spiritual and Scientific Unity. Sa ato pa nga sama gihapon sa moong pagkasulti kini mga pagdaot sa among pundok dili gyapon may basihanan sa kamatuoran kay mahimo ang mga nagdaot wala gyud nakatugkad sa kamatuoran. Sinisiraan daw sila nung naninira kasi hindi daw alam ang katotohanan. Pero totoo, wala naman talagang katotohanan sa grupo nyo. Wala. Unang-una, ang tunay na iglesia tinatag na ni Cristo first century. Ba't kayo nagtatag ng sariling inyo? May naitatag na siya. Ang kailangan nyo lang gawin, umanib doon. Sabi nga sa Juan Kapitulo 10, versikulo 16, ganito ang ating mababasa. No? Sabi ni Kristo ganito, at mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ng aking tinig at sila magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Sa madaling salita, kailangang umanib sa iglesia tinatag ni Kristo. Hindi yung magtayo kayo ng sarili nyong brotherhood. Okay? Isa rin yan. So hindi batayan ha na bakit sinisiraan kayo nung sinasabi naming isang caller, it means tunay na kayo at wala namang katotohanan sa mga katuruan ninyo. Yung magpaniwala kayo sa sa reincarnation, yun mali na yun. Maliban na lang kung nagkamali lang talaga ng unawa si Dominador. Nasabi niya turo talaga sa inyo ang reincarnation. Pero kung hindi turo sa inyo ang reincarnation at sinasabi niyang turo sa inyo ang reincarnation, tatanggapin natin na mali talaga ang unawa ni Dominador, hindi kayo damay doon. Pero kung pareho kayo ng paniniwala na totoo ang reincarnation, pues damay-damay na kayo doon.
Okay, sabi pa niya, apan sa tibuok kalibutan brad ang tanan nga mga pundok o mga relihiyon labi na nga nagisgot og Dios maingon ta nga tanan nag-angkon nga kada usa kanila nag-angkon nga ang kada usa kanila na ang kamaturan. Apan sa tibuok sa buong mundo brad lahat ng mga grupo relihiyon ay lagi nagsasabi na lagi nilang inaangkin na nasa kanilang katotohanan. Higit sa lahat ng ito, ang Iglesia Romano Katolika, labi-labi na ang mga dakong memberships, lalo na yung pinakamalaking membership sa buong mundo, na nasasabi ang relihiyon ang nasa relihiyon ng katotohanan. Og dinhi brad ako mangutana, tatanong ko brad, unsa may pulong kamatuoran? Unsa may kahulugan sa pulong kamatuoran? Okay, sabi niya, ah ah may mga grupo daw sa mundo na nagsasabi, inaangkin nila na nasa relihiyon ang katotohanan. Ang sagot, nasa relihiyon talaga kung tamang relihiyon ka. Pero kung wala ka sa tamang relihiyon, wala talaga sa inyo katotohanan. Ebidensya niyan, natin basahin yung ginamit ni Brother John Ray na unang Timoteo 3:15 hanggang 16. Eto sabi. Yan. Upang kung hindi man ako makarating agad ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga tao sa sambahayan ng Diyos na buhay, sa iglesia na haligid sa liga ng katotohanan. Hindi may kakahila na napakadakila ng hiwaga ng ating relihiyon. So, ang relihiyon ni Apostol Pablo may hiwagang nakatago. Ano ang hiwagang yon? Siya'y nahayag sa anyong tao, pinatunayang matuwid ng Espiritu at nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, pinaniniwalaan sa sanlibutan at itinaas sa kaluwalhatian. Ang hiwaga ng relihiyon ni Apostol Pablo ay si Kristo. At ang sabi ni Kristo sa John 14:6, kung babasahin natin, ganito ang sinasabi, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa Ama magitan ko. Sa madaling salita, kung uunawain natin ang mga talata, si Kristo ang katotohanan na nasa relihiyon ni Apostol Pablo. So tama ba yung sinasabi na may katotohanan sa relihiyon? Tama yun. Pero kung ang relihiyon ninyo ay relihiyong tatag lang ng ordinaryong tao, wala pa siya nung first century, talagang walang katotohanan sa inyo. Okay. So dito naman ako ngayon sa next naman. Ano ba ang ibig sabihin ng salitang katotohanan? Pag sinabing katotohanan, kapanipaniwala. Hindi naman baliktad siya sa kasinungalingan. Iba kasi ang kasinungalingan sa katotohanan. Okay? Sabi niya, og hatagi og priba nga ang maong kahulugan nga imong ihatag wala na gayoy laing maayo pa nga kahulugan kundili ka na aragayod ang imong gihatag nga kahulugan sa pulong kamatuoran. Yes, wala nang ibang katotohanan, si Kristo lang. Maliban na lang kung may paipakita kang iba. Itong kasamahan ni Dominador Perater, tumututo siya sa stand ng Iglesia Katolika. Sa amin, si Kristo ang katotohanan na nasa relihiyon. Ano ang kahulugan ng katotohanan? Totoo, tunay. Ngayon, sabi niya, bigyan mo ako ng prueba na ang pagkahulugan mo sa salitang katotohanan ay wala nang ibang mas maganda pang kahulugan. Eto na nga, si Kristo, bigyan mo ko ng ibang mas maganda pa. Kung kaya mo. Ha? Bot ipasabot nga kung muhatag ka kahulugan i-prove nga maunay kahulugan diin matugkad nato ang kamatuoran. Oh. Si Kristo ang katotohanan. Pero meron ding haligi at saligan ng katotohanan. At yun naman ang iglesia. Kaso ikaw na mismo nagsabi, hindi relihiyon ang sa inyo.
Okay, inis naman tayo dito. Sabi niya dito, maayong adlaw bro Jando, na ang akong pagdayeg sa inyong dili basta-basta nga panabot. Sabi, Tagalogin ko ha, magandang araw brother Jando. Ako ay humahanga sa inyong hindi basta-basta na unawa sa Biblia at sa mga lantip. Ano yung lantip? Para bang hindi mapantayang logic upang maunawaan ang ibig sabihin na nasa Biblia. Ikaw, si Padre Darwin Gitgano, at kahit pa ang mga pastor ng inyong mga nakadebate, nandoon ang aking paghanga. Nakatingala sa inyong unawa sa Biblia. Gusto jud ko nga makatuon, gusto ko na mapag-aralan ang inyong nalalaman. Kasi sinasabi sa Biblia na si Kristo ang katotohanan or truth. Sa gisulti ni Ginoong Hesukristo, sa sinabi ni Hesukristo na ako ang simula at ako ang katapusan, ang magpapakababa ay tataas at ang magpapakataas ay ibababa. Ang pinakamalaki sa lupa ay pinakamaliit sa langit. Sinabi ba ni Kristo yung pinakamalaki sa lupa, maliit sa langit? Teka, wala akong nabasang ganun ah. Therefore, ang pinakagamay sa langit, pinakadako sa yuta usab. Ang pinakamaliit sa langit, pinakamalaki sa lupa. Wala akong nabasang ganun eh. So Mateo 5:18, hindi yan ang sinasabi sa Mateo 5:18 ha, na ang pinakamataas sa lupa, pinakamababa sa langit. Basahin natin ang Mateo 5:18. Baka ito yung tinutukoy niya, no? Mateo 5:18. Ito, tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng aking kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Kaya't sino man mapawalang bisa sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit ang sumusunod sa kautusan at nagtuturo sa mga tao na tuparin yon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Walang sinasabi dito na ang pinakamalaki sa lupa, pinakamababa sa langit. Mali. Mali unawa. Okay. Atin naman balikan itong sinabi niya rito, no? Sabi niya, unta inyong tubagon ang akong pangutana. May tanong siya na gusto niya ipasagot. Unsa may balaod? Pati man balaod, di mo alam. Maraming batas. Unsa may underlying law nga nagpahipi ni ining tanan to prove nga kining tanang nasulti ni Ginoong Hesukristo. Tinuod. Okay, so ano daw ang underlying law na tila nagtatago nitong nitong lahat at i-prove na lahat ng sinabi ng Panginoong Hesukristo ay totoo. Ano daw yung pinaka underlying law? Okay, ang underlying law na tinutukoy diyan is yung makikita sa Biblia, yung lohikang pangteolohiya at sa mga patunay mula sa kasaysayan. Ibig sabihin, ang underlying law, batayang prinsipyo na napapakita na ang lahat ng sinabi ni Jesus kasi totoo. Una, ito ay makikita sa Biblia. Pangalawa, sa lohikang pangteolohiya. At ikatlo, sa mga patunay mula sa kasaysayan. Ang underlying law ng katotohanan ng mga salita ni Jesus ay nakasulat sa John 14:6. Sabi niya, ako ang daan ng katotohanan at ang buhay na walang hanggan. So siya mismo ang katotohanan. Dahil siya mismo ang katotohanan,
lahat ng kanyang sinasabi dapat ituring na totoo. Ang kanyang mga salita ay mula sa Diyos. 1:12, 49 to 50. Sagutin ko muna ito saglit kasi matagal na pala ito, hindi lang nabibigyan ng pansin. 1:12, 49, 50, ano sabi rito? Sapagkat hindi ako nagsasalita ng mula sa sarili ko lamang. Ang Ama na nagsugo sa akin nang siyang nag-utos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. Sa madaling salita, dahil ang Diyos Ama ay hindi maaring magsinungaling ayon sa Gawa 23:19 at Tito 1:2, lahat ng sinasabi ni Kristo ay totoo. Dahil lahat ng sinasabi ng Ama, sinasabi ni Kristo. Lahat ng sinasabi ni Kristo, sinasabi ng Ama. Kaya ang Ama hindi sinungaling, totoo naman, so totoo rin si Kristo. Ganun yun. And then, pangalawa, underlying law ng propesya at katuparan. Sinabi ng mga propeta tungkol kay Jesus bago pa siya isinilang at natupad ang kanilang mga hula. Isaiah 7:14, nangyari yung kay Kristo. Mikiya 5:2, nangyari yung kay Kristo. Isaiah 53, nangyari yung kay Kristo. Sa madaling salita, isa ang mga propesya sa underlying law at ang katuparan nito. Dahil natupad ang mga propesiya, ito nagpapatunay na totoo ang kanyang misyon at mga salita. Pangatlo, underlying law ng patotoo ng mga alagad at ng simbahan. Ang mga alagad ay handang mamatay para ipagtanggol ang kanyang mga turo. Isang patunay na totoo ang kanilang ipinangangaral. Pangalawa, yung ikalawa, ang simbahang itinatag niya Iglesia Katolika ay patuloy na nananatili at ipinapahayag ang kanyang mga turo gaya ng pangako niya sa Mateo 16:18. Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ang aking iglesia at lahat na kapangyarihan ng impyerno hindi mananaig laban sa kanya. No? Ang katotohanan ng mga sinabi ni Jesus ay nakabate sa kanyang pagka-Diyos, mga propesiya, patotoo ng Ama, at patuloy na patunay ng simbahan. Ang underlying law na nagpapakita ng kanyang katotohanan ay ang mismong katangian ng Diyos bilang hindi maaaring magsinungaling at ang katuparan ng kanyang mga pangako. Yun. Yun sagot sa tanong mo na yun. Ayaw niya dito, kung si Kristo mo ang kamatuoran, buti pasabot nga ang tanang ngayang nasulti doon ay priba. Tungod kay ang kamatuoran maprob. Pangutana, naabay priba, nga tumabasa diya sa Biblia, yatag ba ni Ginoong Jesucristo ang priba ng tanan? Tagalog, sa ating Tagalogin, no? Sabi dito, kung si Kristo ang katotohanan, ibig sabihin, ang lahat ng kanyang mga sinasabi may prueba. Tama. Lahat ng kanyang sinasabi may prueba. At ang prueba, tatlo. Biblia, propesiya, at kasaysayan. Hindi Biblia lang. Pangutana, tanong, mayroon bang prueba na ating mababasa dyan sa Biblia na binigay ni Ginoong Jesucristo ang prueba ni ining tanan? Binigay ni Kristo ang lahat ng prueba sa Biblia? Mali. Wala akong sinabing sa Biblia lang. Ang sinabi ko, ang batayan, Biblia, propesiya, at ang kasaysayan. Yun ang sinabi ko. Hindi Biblia lang. Bakit? 1:21-25. Yan, ating turuan tong kasamahan ni Dominador Perater. 1:21-25, anong sabi ni Apostol Juan dyan? At marami pang ginawa si Jesus na kung isusulat lahat, sa palagay ko'y hindi makakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na maisusulat. Sa madaling salita, hindi lahat nakasulat sa Bible. Meron din sa kasaysayan. At ang Panginoon mismo ang nasa likod ng lahat ng yon. Isaiah 41:4, ang sabi ganito, sinong nasa likod ng lahat ng ito? Sinong nagpapagalaw sa takbo ng kasaysayan mula sa pasimula? Akong si Yahweh, na naroon na noon pa man at mananatili hanggang sa katapusan. Sa madaling salita, ang hindi lang Biblia ang batayan. Okay?
Gihatag ba ang reason nga nung siya ang kamaturan? Reason nga bisan ang wala nagtuog Biblia, bisan pa kadtong wala nagtuog Dios, makasabot nga naagyo Dios? Meron binigay ba daw ang mga reason na siya nga ang katotohanan? Binigay niya ang reason na siya ang katotohanan. Oh, binasa na kanina. Siya ang daan, ang katotohanan. Ang hindi dadaan sa kanya, hindi makakarating sa Ama. Oh, totoo 'yon. Katunayan, pati kayo nananalangin sa kanya. Next is yung mga hindi naniniwala sa Diyos, may patunay ba sila maniniwala? Yes, maraming talata nagpapatunay na meron talagang Diyos. Kahit ang hindi makaunawa ay makakaunawa. Una, ayon sa Genesis 1:1, nilikha ng Diyos ang mundo. Pangalawa, sa Roma 1:20, basahin natin, ano? Roma 1:20. Anong sinabi dito? Yan. Mula pa ng likain ng Diyos sa sanlibutan ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa, kaya't wala na silang maidadahilan pa. Ibig sabihin, ang Diyos ay nagpapakilala sa kanyang mga nilikha. Para bang karpentero, may inutusan si Father Darwin gumawa ng stand ng gwardya. Ang kinuha, anak ni Brother Leo. Tiningnan ko yung trabaho. Ang ganda-ganda ng kanyang pagkagawa sa stand ng gwardya. Sa madaling salita, na ihahayag ang galing ng isang maglilikha sa kanyang nilikha. Ngayon, DNA mo pa nga lang, di mo mapaliwanag. Bakit ganun eh? Ilan kayo sa pamilya nyo? 5, 4, 3, 2, 1. Ilan kayo sa pamilya nyo? Ba't iba-iba kayo DNA? Ba't hindi kayo pare-pareho DNA? Kahit pa yung magkamuka, kahit pa Siamese twin, hindi magkapareho ang DNA. Paano mo mapapaliwanag yun? Oh. Kahit Siamese twin, ha? Hindi magkapareho DNA. Paano mo mapapaliwanag yun? Oh. Pangalawa, walang ibang tunay na Diyos maliban sa Ama, sa Anak, at Espiritu Santo. Walang ibang tunay na Diyos. Mga peke na yung iba. Pangalawa, ang Diyos ay buhay at hindi nagbabago. 'Di ba? Hebreo 13:8, basahin natin, no? Sabi sa Hebreo 13:8, ganito ang ating mababasa. Yan, no? Kung sino si Jesucristo noon, ay siya rin ngayon at magpakailanman. Hindi nagbabago. O, isa yun sa mga palatandaan. O, yan na. Ano pa? Si Jesus ang Diyos na nagkatawang tao. O, anong papaliwanag yan? Pinatunayan ni John the Baptist. Sabi niya, ang taong sinasabi ko sa inyo existed long before I did. Basahin nga natin yun. Sinabi ni John the Baptist yun. He existed long before I did. John chapter 1 verse 30. Ganito ang ating nababasa. He is the one I was talking about, sabi ni John the Baptist. He is the one I was talking about when I said, soon a man is coming who is far greater than I am, for he existed long before I did. Oh. So he existed long before I did. Oh, ano pa mga prueba dito? Titingnan ko kasi eh. Ano pa? Ang Diyos ay nagpapahayag sa tao. O, Hebreo 1:1-2, di ba? Sa lahat ng pagkakataon, nakikipag-usap ang Diyos sa ating mga propeta at sa nitong katapusang mga panahon, siya ay kumausap sa atin sa mamamagitan ng kanyang anak. O, ano ibig sabihin nun? Mula sa paglikha, pisiya, at pagpahayag ng Diyos kay Kristo, malinaw na may tunay na Diyos na may kapangyarihan sa lahat. Ang lahat ng nilikha, ang kanyang mga salita at ang mga himala sa Biblia ay nagpapatunay ng kanyang pag-iral. Kahit hindi ka makaunawa, malalaman mo yun. Paano mo papaliwanag sa akin na tuwing solar eclipse, hindi nagbabanggaan ng buwan at ang araw? Oh. Paano papaliwanag sa akin na sa ating solar system hindi nagbabanggaan ng mga planeta? Paano papaliwanag na yung bawat planeta may iba-ibang stars, di naman nakadikit-dikit? Oh, paano papaliwanag yun? Paano papaliwanag na lahat nasa ayos?
Kasi kung bigla niya nagsipagsulputan nan, ang mangyari dyan, chaos. Hindi ayos, chaos. Pero sa atin, nasa ayos lahat. Sa madaling salita, sa kanyang mga nilikha, hindi mo tingnan mo lang ha, nakakita lang ako ng ng dolphin sa TV, yung underwater camera, nakita ko yung dolphin, ang ganda-ganda. Kaya mong gawin 'yon? Kaya niyong gawin 'yon? Sino makakagawa ng tunay na dolphin? Wala. Isa yun sa mga ebidensya na talagang totoo si Kristo at ang kanyang mga sinasabi. So, hinabol ko lang ito dahil sa matagal na pala itong message na itong kanina ko pa nakita. At nawa napanood niya ang aking pagsagot sa kanyang mga katanungan. Okay? So, ito ay si Ma'am Vivian. No. Yan ang aking sagot sa iyong katanungan, ha? Sa kasamahan ni Dominador Perater. Okay, move na tayo ngayon sa ating pag-welcome sa ating mga kasamahan. Brother Wendell Talibong from Ozami City. Good evening. Wendell.